Hi guys, nandito ako ngayon sa Abenson Altarasa. So marami nagtatanong sa recent video ko regarding sa ano ba ang pinaka the best pang negosyo na kondura. Kung makikita ninyo, meron tayo dito iba't ibang klase ng refrigerator at talagang sabi namin na the best brands na may offer ang Abenson. So meron din tayong furnitures na kumpleto rin at lahat na guys andito na. So wala na kayong ibang hahanapin kundi Abenson Altarasa lang. Kung kayo ay gustong mag-business, so ito yung best para sa inyo. I'm RJ Trio, Abenson Altarasa. For business purpose po, for business use, ito po ang bagong modelo ni Kondura CTD 102 MNI. Preferred for business po. Guys, tingnan nyo, sobrang ganda nito. Matte black, no? Ang ganda, no? So, anong meron dito, RJ? Ba't mo nasabing best for sari-sari store? Okay, best for business po, maliban din sa newly designed, stylish design na matte scratch resistant po. Napapansin nyo, scratch resistant po siya. Okay, bali, kaya po siya best for business po. Freezer size po, sobrang laki niya. Tapos, 3-layer po siya. Ang advantage po niyan, bakit po siya pang business? Kasi, gamit po niya sa freezer, hindi plastic, aluminum po. Bali kapag aluminum, 2 times po ang fast freezing po niyan compare po sa plastic. Wow. So, mas mabilis nyo po mababawi yung puhunan nyo. Wow. Then, sa fridge section naman po, meron po siyang 3 tiltable wire shelves po. Napapansin nyo, pwede mo siyang i-tilt kung mabasag yung bote po yung ilalaman nyo. And then yung pangapat, meron pa tayong 1.5 bottle rack po. Sama na po dito, meron po tayong 4 na bottle rack para sa door po. Wow, sobrang ganda to, RJ, no? Talagang perfect to sa kung baga sari-sari store ko talaga guys. So perfect na perfect to kasi ang laki ng compartment niya. Ito yung sa lagay ng yelo, tama RJ? Pwede po yan separate po kung anong ilalaman nyo depende sa mga paninda nyo. Pwedeng yelo, frozen products and so on po. Tama yung sinabi ni RJ na talagang bawing-bawi yung puhunan nyo guys. Tignan nyo naman no, yung compartment ng ref na to, ilang yelo yung may lalagay mo rito no. Kung meron kang ice cream man, ice candy, perfect na perfect to. Lalo na ngayon darating na summer. Plus, yung sinabi niya kayo na rito, ayan, ito yung pinakamaganda rito na ang dami mo yung may lalagay na ang tawag doon, yung mga soft drinks at iba't ibang klase ng mga juices na pwede mo siyang paglalagyan. Tapos yung pinakailalim sobrang laki rin. Ano pang best features na meron dito? Ayun po, meron po siya, isa pa pong advantage po ni Kondura na pang business use po, meron po siyang 3 years parts and labor warranty, then cover non 10 years compressor. Tapos siya lang po yung merong 1 year inverter board warranty. Tapos meron din po siyang plastic parts replacement, 3 months po kasama po yun sa kanya. Wow. Syempre RJ no. So ito kasi tanong lagi ng sari-sari store or yung magbi-business. Ito ba matipid kasi 'di ba pag may sari-sari store tayo, bukas sarado kasi nga may mga bumibili soft drinks and yelo. So ito ba matipid? Yes po sir, bali matipid po siya, inverter po siya. Pero maliban po doon, hindi po kailangan na matipid lang. Kailangan po hindi pwedeng 5 star po. Pero hindi naman na ibibigay yung lamig na kailangan. Siya po balance lang po siya. So matipid na siya in that case po, pero mabilis pa rin po siya magpalamig. Yun nga po dahil nga po siya made of aluminum freezer po. So yun, inverter pero made of aluminum freezer, so mas matipid, mas mabilis magpalamig. So kapag mas mabilis magpalamig, mas mabilis nagsha-shut off po yung compressor. Banggit mo no na aluminum tong buong shelf na to. Yung freezer. So dati, which is good no? Kasi nga dati puro plastic lang yung plastic tong tong freezer na to, lagayan niya. Pero ngayon aluminum na siya. So pag sinabing aluminum, mas madali nga talaga siyang magpalamig. So mas marami tayong mapuproduce na yelo, lalo na kung darating yung summer, di ba? So best to. Sa mga gusto mag-business, eto bilihin nyo guys. Sobrang ganda. Ayun, bali lahat po ng ginawa ni Kondura na for business use po is aluminum po talaga yung freezer. Kapag yung plastic compartment ng freezer, most probably hindi po yun, hindi po pang business yun. Halimbawa, yung pang mga residential use ni like Kelvinator na model, hindi po talaga pang business use. Pang business yun. Kaya
plastic po yung freezer nun. Kaya kapag napansin nyo na aluminum yung gawa ni Condura, pang business po yun. Yan, RJ, kasi mostly mga clients natin, di ba? Marami nagtatanong, ano bang gagawin? Nakakalimutan kasi nila during nabili nila yung item, nakakalimutan nila yung instructions na binibigay natin sa mga clients. So ano ba yung dapat gawin nila once na deliver sa kanila yung item? Okay, bali, sa ganito po mga bago or lumang mga ref, every time po na ibabiyahin nyo siya, basta ibinahin nyo siya, nakalog po yung refrigerant niya sa compressor, make sure na at least 3 to 4 hours po, wag nyo muna siya isasaksak. Pagka-deliver or basta pagka naalog po yung compressor. Bakit po? Para maging stabilize po yung refrigerant dun sa compressor. Para hindi po siya problem sa mga darating na panahon. Pagkatapos po ng mga 3 to 4 hours na pahinga, saksak nyo na po siya, maximum temperature, walang laman po for 2 hours. Pagkalipas po ng 2 hours ng maximum walang laman, lagyan nyo na po siya na naman, pero wag muna fully load, pero maximum pa rin for another 2 hours. Bali, 4 hours po siya naka-maximum. Pagkalipas po ng 4 hours maximum, pwede nyo na siyang hinaan, depende sa dami ng load po. Huwag po sobrang hina ng temperature, magbabase po tayo sa init sa mga nilagay natin. Yan. So yun guys so make sure guys na follow nyo yung instructions para mas tumagal yung unit sa atin, no? So RJ, manual frost ba to or no frost? Kapag pang business po talaga, mas preferred po ang manual defrost. So, mas maganda yon. Kasi po, direct cooling po. Mula dun sa freezer, nagyayelo siya, yellow to products po. Hindi po blower fan to products. So, mas maganda po na direct cool po ang binibigay natin kapag pang business use po. So guys, narinig nyo naman sinabi ni RJ, no? Pag magbi-business kayo, lalong-lalo na kung sari-sari store, piliin niyo yung manual frost. Kasi nga, mas mabilis siyang lumamig, mas mabilis siyang mag-produce ng mga yelo. RJ, bakit ba, ang no frost ba? Pwede ba siya pang business? Meron naman po kasi mga no frost na allowed for business, pero depende po sa business. Halimbawa, yung business ay hindi naman maglalaman ng mga maraming frozen products. More on fridge compartment lang yung lalagyan. Pwede naman po yung no frost, lalo na kung yung magtitinda po ay medyo may edad na, ayun magde-defrost ng manual. Pwede naman po, wag lang po talaga yung full pack yung freezer like frozen products yung paninda, and wag lang din po yelo yung paninda. Lalo na kapag no frost ang gagamitin. Kasi po, hindi niya maibibigay yung lamig. Kasi kapag alam naman natin, sari-sari store, mayat maya ang bukas. So, pag binuksan nyo po kasi ang compartment ng no frost, labas ang lamig niyan, tapos magpo-produce na naman po siya ng lamig galing sa blower fan. So, yun po, hindi po siya ganun kabilis na makakapagpalamig. Maapektuhan po yung baba taas na compartment sa pagpapalamig po. Kaya mas maganda po direct cool or manual defrost yung pang business. So, pero case to case basis kapag yung business po ay hindi naman mga frozen products or yellow, pwede naman po no frost kung yun talaga ang preferred. Wow, ang galing, di ba? So RJ, paano yung manual defrosting nito? Okay. Marami po kasing nagtatanong, lalo na sa mga 2 doors na ref, na manual. Papaliwanag ko po sa inyo, normal po sa mga 2-door manual ref na magyayelo to, all parts, balisi, O-type po ang freezer niyan. Then, yung iba po kasi nagtataka, bakit daw po nagyelo yung back part? Eto. Oo nga, no? Yan. Nagyayelo po yan kasi manual po. Kapag hindi po nagyelo yung back part na yan, hindi po lalamig yung fridge compartment. So, normal po magyayelo yan. So, regarding naman po sa defrosting, depende po kasi sa kapal nung ice. Kapag 1.5 inch na po yung kapal ng yelo, pwede nyo na po siya i-defrost. Iiwasan nyo po sa pagde-defrost na gagamitin dyan is high-speed kutsilyo. Basta sharp object po. Huwag nyo pong gagamitin. Meron pong kasamang ice scraper yan or may nabibiling plastic scraper po sa mga pwedeng siya Shopee, mga ganun. Shoutout Shopee. Ayan po, yun lang po ang allowed. Kasi po, once na nabutas nyo po yung evaporator coil dito sa freezer po, yung aluminum yan, kahit na anong ganda ng brand po na yan, na direct cool, pag nabutas po yan,
tapos po siya. So, yun lang po ang pinapaiwasan namin sa mga manual ref na wag po gagamitan ng mga sharp object talaga. Wag na wag mabubutas yung mga freezer and yung evaporator po niya. Ayun lang po. Meron po kasi may mga questions regarding sa pang-business ng ice. Hindi po tayo basta-basta, halimbawa mga gusto kumuha ng chest freezer, hindi po tayo basta-basta nagbibigay dito ng chest freezer, lalo na kung ice ang business po. Meron po tayong separate na pang-business freezer, upright and chest freezer, depende sa usage po. Yun. So RJ, magkano tong freezer na to? Okay, sa unit po na to, kakalaga lang po siya ng 22,995 for cash payment, and then 26,495 para sa installment. Pwede po siya sa all major credit cards. Pwede rin naman po siya sa financing. Then meron din po kaming online payment, e-biller po. Yeah, so 'di ba napaka-convenient na guys. And tingnan niyo naman kung magkano lang to guys. So 22,995. And kung meron din kayong mga questions, feel free to contact us dyan sa may screen, nag-pop up sa inyo, and pwede rin kayo mag-drop ng message dyan at kami po mismo yung sasagot sa inyo. Again, sa mga San Joseños na hindi pa alam ang Abenson Altarasa na nag-exist na, so punta lang kayo rito, malapit lang kami sa Toyota and STI. Sa Pleasant lang po located ang Abenson Walter Mart Altarasa. And so guys, kung meron pa kayong gustong ipa-review, meron kayong mga model na prefer, i-drop nyo lang dyan sa comment section, i-review po natin siya. Thank you so much for watching guys!